Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Banay-Banay sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Banay-Banay. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 48. Sino bang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan tayong mga taong ngayon nabubuhay? Sino bang may buhay na hindi papanaw? Sino bang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan? Tayong mga taong ngayon nabubuhay. Paano iiwas sa kanyang libingan? Tayong mga tao ngayon nabubuhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan sa pangalan ni Jesus. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Banay-Banay sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Banay-Banay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Banay-Banay. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Exodo sa 12 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 14. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo
At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makaubos ng isang buong tupa, magsasalo-salo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang walang kapintasan. Aalagaan nito hanggang sa ika-14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatay ng buong bayan ng kani-kanilang inaalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas na pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin nito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, ang mga paa at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmamadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatay ng lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirahan. Lahat ng bahay na makikita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinarurusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong saling lahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay atin pong matatagpuan ang pagdiriwang ng Paskwa mula sa hatol patungo sa kalayaan. Atin pong makikita ang pagliligtas ng Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya, pagsunod, at pagtanggap sa sakripisyong nagpapalaya sa atin mula sa hatol ng kasalanan. Marami sa atin ang may mga petsang hindi kailanman malilimutan. Mga araw ng kapanganakan, birthdays, kasal, mga sandaling binago ang takbo ng ating buhay. Sa ating teksto ngayon, ibinigay ng Diyos ang bayang Israel ang pinakamahalagang petsa sa kanilang kasaysayan, ang gabi ng Paskwa o Passover. Ito ang gabi kung kailan ang isang bayang alipin ay naging isang malayang bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kamay ni Yahweh. Ngunit higit pa sa makasaysayang pangyayari, ang Pasko ay isang malalim na anino o larawan ng kaligtasang tinatamasa natin ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-aralan natin ang 3 mahalagang aral mula sa unang Paskwa na may malaking epekto sa ating buhay pananampalataya sa ngayon. Una, ang bagong simula.
Sinabi ni Yahweh kina Moises na ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa kanila. Binago ng Diyos ang kanilang kalendaryo. Ang kanilang buhay bilang mga alipin sa Ehipto ay tapos na. Kapag pumasok ang Diyos sa ating buhay, nagbibigay siya ng bagong simula. Hindi na natin kailangang tukuyin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating nakaraan, ng ating mga kabiguan, o ng mga kasalanang umalipin sa atin. Kay Kristo, tayo ay bagong nilalang na may bagong simula. Ikalawa, ang kordero at ang dugo ng kaligtasan. Inutusan ang bawat pamilya na pumili ng tupa o kambing na lalaki, 1 taong gulang at walang kapintasan. Ang hayop na ito ay papatayin at ang dugo nito ay ipapahid sa mga poste at itaas ng pintuan. Ang dugong ito ang nagsisilbing palatandaan nang dumaan ang anghel ng kamatayan upang hatulan ng Ehipto. Nilampasan niya ang bahay na may dugo o passed over. Bakit kailangan ng walang kapintasang kordero? Dahil itinuturo nito ang perpektong sakripisyo. Hindi ang kabutihan ng mga Israelitang nagligtas sa kanila mula sa hatol, kundi ang dugo ng kordero. Sa bagong tipan, tinawag ni Juan Bautista ang ating Panginoong Yesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo ay naligtas sa hatol ng kasalanan, hindi dahil tayo ay mabubuting tao, kundi dahil tinakpan tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ikatlo at kahuli, handa sa pagkilos at pag-alis. Ang pagkain ng karne ng kordero ay may kasamang kakaibang tagubilin. Dapat silang kumain ng nakabihis na, nakasandalyas, may hawak na tungkod at nagmamadali. Bakit? Dahil anumang oras ay kikilos ang Diyos at sila ay aalis patungo sa kalayaan. Hindi sila dapat mamuhay na parang mananatili pa sila sa Ehipto. Ang tunay na pananampalataya ay handang kumilos. Kapag iniligtas tayo ng Diyos, hindi niya tayo iniligtas para manatili sa lumang pamumuhay ng kasalanan o ng Ehipto. Dapat tayong mamuhay na may kahandaan na sumunod sa Kanya saan man niya tayo dalhin. Ang pagkaing may mapait na gulay ay nagpapaalala sa pait ng buhay alipin. Huwag na natin itong balikan. Ang huling talata ay nag-utos na ipagdiwang ang araw na ito sa lahat ng saling lahi bilang pista upang maalala ang ginawa ni Yahweh. Madali para sa tao ang makalimot. Kaya naman bago namatay si Kristo, ipinagdiwang niya ang Pasko kasama ang kanyang mga alagad at doon niya itinatag ang banal na hapunan. Tuwing tayo ay nagbabahagi sa tinapay at kopa, inaalaala natin ang kanyang katawan at dugong ibinuhos para sa atin upang palaya tayo. Mga kapatid, ang kwento ng Exodo ay hindi lamang kwento ng Israel. Ito ay kwento nating lahat. Tayo ay minsang naging alipin ng kasalanan, takot at hatol. Ngunit naglaan ng Diyos ng kordero
walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Anong kailangan nating gawin? Suriin natin yung ating mga pintuan. Ang ating bang puso at buhay ay natatakban ng dugo ng ating Panginoong Hesus? Tinanggap na ba natin siya bilang ating tagapagligtas? Kailangan nating iwan ang Ehipto. Kung ikaw ay ligtas na, mamuhay ka ng may kahandaang sumunod sa Kanya o pabalik-balik ka pa rin sa lumang gawin. Mamuhay ng may pasasalamat. Huwag mong kalimutan ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ibahagi mo ang kalayaang ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Tayo ay lumapit sa Diyos ng may pusong nagpupuri dahil sa tapat na kordero. Tayo ay malaya na mula sa hatol at mayroon na tayong simula. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa pagpapadala sa aming Panginoong Hesus bilang aming korderong pangpaskwa na nagbuhos ng kanyang dugo upang kami ay maligtas sa hatol ng kamatayan. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may kalayaan, kabanalan, at kahandaang sumunod sa iyo araw-araw. Huwag nawa naming malimutan ang iyong kabutihan at kami manatili na nagpapasalamat sa bawat sandali. Lord, namin ding idinudulog sa iyo ang iyong katawan sa bayan ng Banay-Banay sa Davao Oriental. Ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng pag-uunawaan, ng pagpapakumbaba. Ikaw pong magkaloob ng pagkakasunduan, magkaroon ng pagkakaisa, at mag-umapaw ang pag-ibig upang tunay maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Banay-Banay. At mula sa altar na ito, dumaloy ang iyong kapangyarihan. We declare the power of revival. At ayan mong ito'y dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Ipa, Manila, Pampanga, Pateros. Tilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian mo. Ikaw din ang magkaloob ng pag-unlad. At ayan mong maranasan ito sa buong Mindanao, sa buong Visayas, at sa buong Luzon. Ang aming panalangin, matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America ways in the height of its glory. Dasalin po namin ang pagkilos mo sa aming mga tagapanguno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na magkaharap sa aming bayan. Dasal namin na ilantad mo ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na maitaas ang iyong katapatan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero, ang aming mga OFWs na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw pong kumilos at magkaloob sa kanila ng kapangyarihan sa pagpapahayag ng iyong salita. Sapagat ikaw ang tumawag sa kanila sa overseas, Filipino witnesses. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House of Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institutes. Ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad nila ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito, dumaloy ang kaluwalhatian
at ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Gayon din po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, kumilos ng may kapangyarihan sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless God. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.